Good morning mga kamingming, mga kadogo. Nagugulat kayo, no? Akala nyo artista. Nagpakalbo lang. Kasi medyo irritated ako pag mahaba buhok. Nanguna, may maintenance pa, di ba? Papagupit na, eto, ganito presko. Kaya lang, sabi na apo mo, di raw bagay. Patay tayo dyan. Hindi magsisinungaling yung bata, no? Pero bahala dyan sa buhay nila. Basta ako kalbo. Okay. Nag-vlog ako para sagutin yung katanungan ni Ma'am Desiree ng Bulacan. Nag-comment na open ang comment section ko para sa mga katanungan. Kaya nag-comment si Ma'am Desiree sa akin, nagtanong, nakita niya raw, besides, isa siyang puro ma'am ng kanyang healthy 7 cat. Ang dami. Diba? Pero yung dalawa nilang cat na pair, yung isa, bagong panganak. Kaya nagtanong siya sa akin dahil nakita niya bagong panganak yung pusa ko, si Nala. At si Tata Tony, di ba? Nanganak ng 3. Okay. Si Bonsai, si Angkas, at si Aningning. Di ba? Okay, ganito. Sagutin ko lang yung tanong ni Ma'am Desiree. Kasi may nanganak nga yung pusa niya. Ang tanong niya kasi sa akin, Sir, paano nyo na ma-maintain ang health ng inyong mga alagang pusa? Especially yung breastfeeding na nanay or landang. Kasi syempre, yung kanya raw parang hirap ang dumede. Okay, days pa lang naman yun. So siya na sumagot sa tanong niya noon. Days pa lang, kaya medyo hirap dumede. Pero later on, mga ilang araw yan, ang lakas ng dumedi yun kasi siyempre magagamay niya na yung nanay, and yung nanay din kailangan magaling. Meron kasi yung mga dam na ayaw magpadede or basta higa na lang, di kagaya ng dam ko, higa siya pero ipuposisyon niya yung sarili niya dun sa mga kita niya, kaya healthy. Ngayon ang tanong ni ma'am, ang talagang tanong niya paano ma-maintain ang pagiging healthy ng dam para maraming gatas at para maging healthy yung mga kitten niya. Alright, magandang tanong. Simpleng tanong, pero kailangan natin explain ng maayos para kay Ma'am Desiree ng Bulacan. Okay, Ma'am Desiree, ako simple lang. Of course, ang mga pusa kailangan niya ng milk na pampusa din. Yung mga brand na pampusa, di ba? Kasi kailangan natin alalayan ng yung manual na feeding. Pero sa ngayon kasi days pa lang yan, wag muna. Baka mabilaukan, hayaan natin yung mama ang magpadedi sa kanya. Ang problemahin muna natin yon, paano maging magatas ang mama dam ninyo. Okay? So ako, ang ginagawa ko, even mama dam, even papa, mama dam and even yung papa niya, na si Tommy, ang pagpapakain ko kasi sa mga breeder ko, actually dalawa lang naman yan, sa mga breeder ko, always yung merong halong gatas. Yung gatas ng pampusa, yung kasi sekreto doon. Di ba kasi sabi, malunggay, tama naman yun. Kaya lang yung napakahirap kasing painumin through syringe or kung anumang bagay ang mga adult cat. Di ba, nakangal mo, maangal. Pero kung ihahalo po natin yung gatas na pampusa sa pagkain nila, sa cat food nila, or kung ano man, kung ano ba yung pinapakain niyo, chicken, meat, fish, kung ano man yan, ihalo nyo po. Timplahan nyo ng gatas yung mabasa yung pagkain niya at merong konti. Huwag na maapaw. Kasi ako, iba yung pinapainom ko muna sila, iba yung pagpapakain na may halong konting gatas. Liquid na po especially ang powder type, tapos lalagyan ng tubig para maging liquid, ihalo sa pagkain. Ngayon, conferring to me po, no? Hindi naman po lagi ako may pambili ng mga goat milk para sa mga alaga natin, sa aso, sa pusa, or yung mga non-lactic milk na nabibili sa supermarket. Total mga adult to, tested ko naman for how many years. Isa nalo ako po ng Alaska or Beer Brand. Di ba? Kasi meron ako mga apo dito nag-Beer Brand. Nanenenok ako ng konti para sa pusa ko. Pero yun pag wala lang talaga. Pero mostly, gatas talaga ng pang-pusa o pang-aso. Yung mga non-lactic or goat milk. Kasi pag nilalayan po natin ng gatas yung ating mga breeder, especially mama dam, magiging healthy po siya. Sa aso kasi walang problema. Madaling painumin ng anumang gusto natin painom. Let's say, dam na lalaki.
dam, dam na aso, siyempre nanganak, pwede siya i-force feed ng pinakulo ang dahon ng malunggay, tapos mismong malunggay, yung pinagkatasan, susubo ko. Ang lakas talaga makagatas nun. Kaya lang iba kasi yung pusa. Ma'am Desiree, iba yung pusa, hindi mo magagawa yun. Hinga nga mo lang yan, kagating ka nun. Kahit alaga mo yan, dahil masyado sila maalpas. Tapos yung kamay nila, kalmot kagad. Dahil yun ang way nila pang alpas. Masyado matatalim yung kuko nun. So, hindi advisable i-force feed natin ang mga pampagatas ng ating dahon. Kaya ang ginagawa ko, hinahalo ko lang po sa pagkain nila. Yung mga let's say, cat food. Bubusa ko ng gatas. Kung powder mo yan, titimpla ko ng konti, tapos magsasabaw siya ng konti. Iba pa po yung pinainom ko ng puro, ha? Ang pinag-usapan natin pagkain. Kasi once na inalalayan natin sila masusustansyang pagkain sa stage nila na nanganak sila, magiging healthy ang katawan nila. Pag naging healthy ang katawan nila, magiging maraming gatas po yan. Yun po ginagawa ko. Sinala, hindi naman magatas yan, pero ngayon nagiging magatas. Tapos, tsaka nyo i-apply yung sinasabi ko na pag medyo malaki na at nakikita nyo may mga instances kasi kagaya ni Nala, medyo mahina ang gatas habang lumalaki na yung mga kita niya, doon ko po siya inaalalayan na force feeding or yung pinadedede ko yung mga kitten na unti-unti na kasi yung mga dati ko kasi na nabibilaukan, hindi pala ganun. Bayaan mo lang siya sumipsat tapos kunti-kunting squeeze lang na ganun. Maganda nga yung sirens, unti-unti. Unti-unti. Huwag yung bibigay kasi iba yung lungs niya baka malunod. Iba ang lungs ng mga pusa, yung even aso. Especially sa pusa, iba yan. Tayo kasi patayuan lang sila, padapa talaga na. So pag nag-intake sila ng liquid, nabibilaw ka na hindi natin alam. Kaya medyo delikado magpa-force feed. Kaya nasa sa atin yung paano natin ingatan na padidiin sila ng manual. So dapat talaga ganun, maging masustansya. Sa katanungan ng Ma'am Desiree, maging masustansya ang dam natin para maging masustansya rin at maging healthy ang ating mga kitten. Okay, Ma'am Desiree? Sorry. Okay, salamat sa iyong katanungan, ma'am. At ito ang buhay naman akong vlog, nakalbo. Kaya memorable. Okay? So, Ma'am Desiree, salamat sa katanungan at salamat sa inyo, kayo ng mga solid subscriber ko and follower ko. Maraming salamat sa inyo, sa mga group member ko, sa Iberian Husky Breed, PH, maraming salamat sa inyo. So, sana tuloy-tuloy lang yung pag-follow at pag-subscribe and panonood sa ating mga simple vlog. Pinipilit ko naman gumawa lagi ng vlog. At pasensya na kung napapadalang yung mga ganito, yung mga tutorial or yung mga knowledge na kung paano alagaan ang ating mga alaga. Pero pipilitin ko po magiging regular to. Kasi nagbabase po ako sa mga nagtatanong ngayon sa comment section ko. Yun ang sinasagot ko. Para mas maganda. Kasi mismo directly tanong at yun ang sasagutin ko, di po ba? So Ma'am Desiree, maraming salamat sa katanungan at see you next time. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo. Mr. Doggy Style TV. Thank you for watching.